So yan, meron akong EP drop mamaya. Yung room EP ko ay magda-drop na mamayang 12 AM. Saktong 12 midnight. So yan, samahan ko kayong mag-antay since ako rin naman excited. So, di ba, ito nakikita nyo, room yung setup. Naalala nyo ba yung suot ko ito? Not in the mood. Naalala nyo ba to? Naalala nyo yung first ever vlog ko dito dun sa YouTube channel ko, di ba? Yung first ever vlog ko, yung question and answer, yung bumubunot ako sa fishbowl. Tapos, may nagtanong sa akin dun, may question dun na kung kailan daw ba ako magsusolo. Tapos yung answer ko nung time na yun, sabi ko, hindi pa ako magsusolo kasi di pa ako ready. Tapos ngayon, galing, EP drop na. Nakapag-solo na ako, nag-room na, tapos may room EP na. So, inulit ko yung suot ko. Hala, share ko lang. Lag ba? Suot ko nung first vlog ko, ito. Tapos, ngayon naman may EP drop. Ito rin suot ko. Para lang consistent. Wow, may pa-music kami dito. So, yun. Kaya rin ako nag-live kasi gusto ko kayo samahan na naabangan or antayin yung drop ng EP. Kasi alam kong excited tayong lahat sa mga track na nandun. So, anong oras na ba? Anong oras ba? 11? Ayan. So, parang meron pa tayong 1 hour. Almost an hour bago mag-drop yung EP. So, alamin natin kung ano na yung mga pulso ng Sampayanan, kung ano yung favorite nyo, ano yung favorite song nyo doon sa mga narinig nyong teaser ng song. I'm sure meron na kayong favorite kasi meron ng Room, yung OG, tas merong Room Strip, merong Anino, merong Classic, and merong Di Ko Masabi. So, alin doon sa alin doon sa bago na apat yung favorite nyo so far, kahit teasers pa lang yung napapakinggan nyo. So, malalaman ko yan sa mga comments nyo. And yun, hello sa 7.2 thousand viewers. Kamusta? Sabi dito sa Twitter ni Junebeth, sabi niya, I'm so excited for Classic. I wanna hear the part that he wrote. Yes, may sinulat po akong lyrics doon sa Classic. Kasi originally, well, yung Classic kasi, the song is from Max. If you're familiar with Max, the artist na nakasama namin last time, siya yung kumanta ng Let's Get Married in Vegas. Siya. And then after nung nag-meet kami, parang nagkaroon nga siya ng interest of giving me a song, and then Classic nga yung binigay niya sa akin. Tapos it's a full English song. Pero na-feel ko lang na parang cute din siya malagyan ng Tagalog kasi meron akong naisip na idea for future purposes na pwedeng mangyari din sa song. So, kaya ginawan ko siya ng Tagalog na verse. Yun. So, malalaman nyo pag narinig nyo na. Kaya excited din ako for Classic. Ano pa favorite nyo bukod sa Classic? Di Ko Masabi. Di Ko Masabi naman, it was written by the one and only Maestro, Mr. C, Mr. Ryan Cayabyab. Super excited din ako na marinig niyo yung song kasi it's a different feeling. It's a different feeling from Anino. Kasi yung Anino, alam ko naman na napakinggan nyo na kasi na-perform ko na rin siya sa mga shows namin, sa concert na SB19 and sa concert namin ni Julie. So, I'm sure you have idea na sa Anino, but yeah. Are you guys excited for the EP? Yes. Same. Ako din. Oo nga pala. May ibang, may ibang countries na kinig na sila ng song kasi it's already, it's already out sa country nila. Kaya, okay. Shh lang hunash. But yeah, sana na-enjoy nyo yung music and yung songs right now. Grabe ang mga writers ng songs. Yeah, grabe din. Di ko rin in-expect. I want to thank everyone na part ng EP na to.
songwriters, yung team, 1Z, Warner, and mga producers, and then also Max, and other co-producers, and of course, Rad Kids, Pablo Josue, 1Z, my friends, family. Sobrang dami kong dapat pasalamatan for this EP. And yeah. Sabi ni Krisen, mapanakit kaya si Di Ko Masabi. Actually, di ko masabi kung mapanakit siya. Malalaman natin mamaya kung mapanakit talaga si Di Ko Masabi. Let's see mamaya. So, keep your comments or tweets coming by using, the hashtag. May hashtag ba? No one's leaving? Yeah, no one leaving. And you can ask questions here sa TikTok, and also you can post questions on X. Yeah, nagbabasa kami dito ngayon ng mga tweets nyo. Yeah. Sabi ni E-Berry, waiting sa anino, gusto ko lang humiga sa kama, tumulala, makinig sa anino maghapon habang umiiyak. Grabe naman yung maghapon umiiyak, baka naman ano ka nun, maubusan ka ng tubig sa katawan. Naman, pwede lang pakinggan. Iyak ka lang one time, tapos after noon, pakinggan mo na yung ibang songs na upbeat. Yung Room, yung Strip, yung Classic. Huwag kang buong araw iiyak. Hello po sa 8.1 viewers. Hi guys. How are you guys? So, sa mga bagong pasok po, kaya ako nag-live kasi meron po akong EP drop mamayang 12 midnight. So, inaabangan po namin sama-sama. If you have time, you can check my Spotify artist account. Just search for Stel. Yeah. Makita niyo po yung aking Spotify account. And yung countdown for the EP, Room EP drop. So, pwede natin antayin sabay-sabay. And so far, for now, isang song pa lang yung nandun, which is Room. But mamaya madadagdagan na siya ng ibang kasama. Because I will be releasing the EP and madadagdagan siya ng 4 new songs. So, yeah. Abangan niyo po yan. Hello sa 8.9 viewers natin. Pasok lang po kayo kung di kayo bored. And type nyo lang po anong item po yung gusto nyo ipa-flex dyan. Meron po tayong small to large na item dito. And kung gusto nyo po ipa-fit, isi-fit po natin. Okay. So, pag-usapan muna natin kung paano yung naging process ng EP release. Paano yung pagbuo ng mga songs and yung recording. Actually, naging challenging sa akin yung pag-record ng mga songs kasi sobrang daming ginagawa that time and sunod-sunod talaga yung schedule namin. Tapos parang ano pa yun bukod doon, meron kami mga out of town na mga guestings and performances. So, hindi namin alam saan masisingit yung recording. And as far as I can remember, parang nag-start kami ng recording pagkabalik ko from US. Tama, di ba? Yan. Pagkabalik ko ng US from tour with Kuya Eric, doon kami nag-start na tawag dito, mag-record ng mga songs for the EP. So, medyo challenging yun for me kasi unang-una, akala ko magkakaroon ako ng jet lag, but buti na lang walang jet lag at all. So, nagtuloy-tuloy yung recording ko. As in, everyday meron akong recording, and ilang beses ako pabalik-balik ng recording studio sa 1Z recording studio sa Rad Kids, and of course with Warner naman kasi talagang iba't ibang producers and iba't ibang tao yung naka-work ko, so talagang iba-iba. So yung naging process noon is medyo challenging, not only for me but also for the team kasi maraming kasabay na schedule, and of course hindi lang naman ako yung artist ng 1Z, so yung mga tao and yung team is nahahati din, kaya medyo challenging siya for everyone, but nagawa naman ng paraan, and naging smooth naman lahat. And yun. Sabi naman ni Grace, sa anong EP ka pinaka nahirapan kantahin? Ooh, nice question. Pinaka nahirapan ako kantahin yung Di Ko Masabi. Kasi sobrang challenging kasi nung song, and parang pag napakinggan nyo yung song mamaya, sabihin nyo kung ako lang ba or yung song talaga ay nakakahingal, dahil wala talagang
part kung saan ako pwedeng huminga habang kinakanta ko yung song. Sobrang, grabe ka Mr. C. Grabe Mr. C. Pero, I love the song. I really love it. I like the song. Sobrang excited ako ma-perform siya. And sana pag napakinggan nyo, magustuhan nyo din. And, ayun. Sana makita ko rin yung mga entries nyo na kinakanta nyo yung song. Okay. So, sige mamaya. So, ano pang question nyo? Sobrang excited ako sa EP na to. Mamaya meron din ako sasabihin something about di ko masabi. Kasi ngayon di ko siya masabi eh. Kaya mamaya na lang. So with Anino naman, alam ko napapansin ng iba, like yung pinerform ko sa pagtatag finale and yung pinerform ko sa concert namin ni Julie is different arrangement sa narinig nyo. Kasi yung sa finale, medyo higher key pa yun. Like, mataas yung key na ginawa namin. But with this one, yung arrangement namin for this EP, binaba namin yung key. Kasi bukod sa mataas na nga siyang kantahin, nagre-request din yung mga tao na babaan ko daw para makover nila. So naisip ko na baka nga maganda nga kung ibaba siya para mas ma-deliver ko rin siya ng maayos and mas may emotions. Kaya naisip namin ni Pablo na ibaba yung key para magkaroon siya ng ibang feeling, magkaroon ng ibang pakaramdam, and magkaroon ng ibang story yung song. So yun. Kaya nakita ko yung mga tweets nyo na parang bumaba yung key ni Anino. Totoo po yun. Binaba namin yung key. So yun. Sample lang sound ni Mr. C. Huwag na. Kasi malalaman nyo agad eh. Dapat mamaya na lang. Okay. May question si Mia_18. Memorable or funny story nung nag-record ka? Alam mo yung pinaka-challenge sa akin during recording nung buong EP, nagkakasakit ako. Like, nagre-record ako na parang nagsa-start mamuo yung sipon, parang gano'n. So parang pagka nagre-record ako, nagkakasipon ako, di ko alam bakit, kahit wala na yung aircon dun sa recording. So may isang time na na-cancel yung recording namin ni Pablo kasi talagang tunog muffled na yung boses ko kasi parang sinisipon na ako. So hindi muna namin tinuloy. Rest muna ako for a day. Then bumalik ako nung okay na. Tinapos namin. Same with Di Ko Masabi nung nire-record namin yun with Mr. C. Talagang ganun kinakabahan ako na baka same problem yung sa sipon like that. Pero okay naman. Nagawa naman ng paraan. So lumabot naman. Sabi ni Lee_GRC, susi ng room. Excited me sa room strip kasi mas maririnig ang vocals mo. Iba ang vibes. Well, actually, excited din ako for room strip kasi iba rin yung arrangement niya, din yung sounding niya. It's totally different from the OG room kasi nga strip nga siya. Like, pag sinabi kasing strip, like, yung original instruments niya from the OG, mawawala, is-strip down talaga, tatanggalin para lang mas marinig yung vocals and yung music, yung lyrics talaga yung papakinggan. So, maganda siya. Excited din ako dun. Sabi rin ni Rabbit Nistel 16, request ka ng una kong mag-request ako sa'yo kung anong gusto mong unang pakinggan. Sa EP. Ano ba magandang unang pakinggan sa EP? Lahat kasi maganda pakinggan eh. Sundin mo yung kung paano siya naka-arrange dun sa EP yung 5 songs. Pakinggan mo siya ng sunod-sunod. Kasi, I guess, kaya ganun din yung arrangement niya kasi, may message. Hindi, tama ba? Tawag doon? Mas, yung feelings mo, hindi siya yung malungkot, masaya, malungkot. Parang basta, makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin. Trust me. Sundin mo yung arrangement ng songs dun sa EP para mag-gets mo yung sinasabi ko. Okay? I know you guys are excited. Ako din naman. So, inaantay natin yung 12.
Okay, sabi ni Sheila ano yung songs sa EP na may MV? Good question. Ayoko lang magsalita ng sobra-sobra dahil baka paggalitan ako dito. But yeah, yung sinasabi ko about Di Ko Masabi is, actually si Di Ko Masabi, merong music video. Yun, merong music video si Di Ko Masabi. At, syempre excited kayo malaman kung kailan ipopost yung MV. Pero sabihin ko muna, well, with Di Ko Masabi, super excited ako kasi parang nagkaroon kami ng idea na gumawa ng music video kasi nga maganda yung song. Well, lahat naman maganda. And so for now, sasabihin ko, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi for now, quote unquote, for now, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi super excited kami sa music video na nagawa namin for Di Ko Masabi. And I'm sure excited din kayo for Di Ko Masabi. Bukod sa mapakinggan siya, excited din kayo dun sa story na nagawa namin for the music video. So, tama po yung narinig nyo, Di Ko Masabi ay may music video at ipopost po namin ito sa August 17, 7pm. August 17, 7pm, i-release po namin yung Di Ko Masabi music video. So yeah, super exciting. And yeah, yung music video na yun, kasi diba nakita niyo yung concept photos yesterday nung nasa playground. Actually yun na yung sinot namin yung music video. And excited lang ako kasi maganda yung story, maganda yung basta saya. Nung shoot namin sobrang smooth lang, sobrang ganda, sobrang saya. Hindi kami nag-expect ng anything dun sa music video, pero nung nakita namin yung mga shots, nung nakita namin kung paano namin na-execute, grabe, super exciting. Ang saya. So sana ma-excite kayo. Mukhang friend zone. Let's see. Tingnan natin kung friend zone ba talaga ang mangyayari sa music video ni Di Ko Masabi. But Di Ko Masabi. So yeah, sana abangan nyo po sa August 17 yung music video ng Di Ko Masabi. Ano pang mga questions nyo? Hello po sa 7.9k viewers. Kuya Stel, sabi ni LOML ni Ja. Ano yun? Love of my life ni Ja. Sabi ni Love of my life ni Ja. Kuya Stel, ano naman pinakamadali sa'yo kantahin? Pinakamadali? Instrumental. Siguro yung pinakamadali, yung pinaka feel good na song for me na perform lang siguro, yung classic. Kasi iba yung feeling niya. Naku, pag narinig niyo yung classic, magiging favorite niyo rin talaga. Sobrang chill ni classic i-perform, kantahin, pero alam mo yun, sobrang gaan sa feeling, sobrang saya. So siguro si classic yung sagot ko. Naku, excited ako mapakinggan niyo yung mga songs sa EP. As in, sobra excited ako. Sana kayo din. Sabi ni Thea ni Olbap, is there a particular song on the album that has a special meaning to you? Reveal naman. Parang reveal daw, please. Special meaning... Well, actually, lahat naman talaga is maganda. But if I'm going to choose, meron akong... May ang hirap. Well, iba lang yung feeling ko with classic kasi nga nagsulat ako ng maikling verse doon na Tagalog, which I'm very nervous din kung anong magiging reaction nyo doon sa Tagalog lyrics na nilagay ko. So kasi ang napagtanungan ko lang naman ng lyrics na ginawa ko is si Justin, and actually hindi ko nga siya napacheck kay Pablo kasi nahihiya ako, but naparinig ko siya kay Justin and sa ibang 1Z team. So hindi ko sure kung maganda pa siya pakinggan. So kayo na po humusga, and kung ano yung pinaka magiging comment nyo, I'm very willing to listen. Kasi
Ako wala talaga akong any background when it comes to music making or songwriting. So, naglakas loob lang ako magsulat. So, kung meron kayong mako-comment or kung meron kayong constructive comment about the way I write the lyric on the verse, feel free to comment or to tweet or just tag me, gano'n. Babasahin ko po and okay lang sa akin kahit ano pa. Basta super excited and kinakabahan ako dun sa lyrics na nilagay ko dun sa second verse ng Classic. I just felt na gano'n lang yung dapat kong ilagay. Tapos yun yung na-feel ko, but yeah. My physical album ba and merch for Room EP? Yan kayo, excited na excited kayo when it comes to merch. Well, pinaplano naman lahat kasi parang for me, maganda rin naman na may merch para may isang bagay or may something na maaalala ng fans ng 18 na super memorable to for me. It's a milestone for me na nag-release ako ng first EP and syempre magandang may parang memorabilia, parang gano'n. So, magandang may merch. Yeah. Hello po, sana okay lang kayo. Huwag niyo napansinin kung medyo nangungungo ako ngayon kasi actually, kakagaling ko lang din sa sakit because after nung concert namin ni Julie, parang biglang doon ako nagkasakit. But I'm okay na, I'm doing great. So next is yun na pala yun. Nasabi ko na pala lahat. Oh yeah, magkakaroon din pala ako na, of course, sa pag-release ng EP, magkakaroon din ako ng nationwide tour. So, pupunta po ako sa Davao, Cebu. Tama ba? Cagayan de Oro? Tama. Pupunta ako ng Davao, Cebu, Cagayan de Oro, and Taguig. So, 4 shows yon. That's every Saturday of the month. This August. So, every Saturday may show ako to promote the EP, Room EP. So, see you everyone sa Room Tour sa Davao on August 3. Sa Cebu naman on August 10. And sa CDO naman on August 17, nakasabay ng release ng music video na Di Ko Masabi. And last po, sa Taguig on August 24. Lahat ng Ayala Malls. Tama. So, yun. Magkita-kita po tayo if you're not busy. Yeah. So, pupunta po ako doon to promote the EP, of course, to perform the songs and para makipag-bonding sa inyo, makipagkwentuhan. So, yun. And let's see kung meron pang mga next ganaps after that. Kasi parang ang daming nangyayari lately. So, yeah. Yun yung mangyayari sa nationwide tour. Sana makita ko po kayo. If you're not busy, you can go and watch the show. So, ano pa mga questions nyo? Nag-aaral ako, ba't ka nag-live? Ay, pasensya na. Si Jabo yung director na Di Ko Masabi. Actually, hindi. Pinagpahinga ko muna si Direct Jack kasi parang lately ang dami niya nang dinedirect na mga music video para hindi siya ma-overwhelm din, para hindi siya mapagod. So, ayun, posted na rin po pala ngayon ang Di Ko Masabi music video poster. So, you can check that out. Check nyo po sa aking account sa X and Facebook. Meron po akong music video for Di Ko Masabi that will be posted on August 17. And comment kayo kung anong tingin nyo and what do you think about the picture.
Sino kaya yon? Sino kaya? And ano kaya ang magiging story ng buhay ko doon? Sabi ni Madam Stella, pinili ka ba sa di ka masabi, MV Stel? Di ko masabi. Kasi antayin natin yung August 17 kung anong nangyari sa kapalaran doon nung character. Hindi ko kasi masabi ngayon kasi mahirap na ma-spoil. Basta abangan nyo ang music video kasi excited kaming lahat. But yeah, ayoko kayong pangunahan. Hello po sa 8.3 natin na viewers. Hi, how are you guys? Nami-miss nyo na ba ako magluto ng mga pagkain at gumawa ng tanghulo? Kasi medyo, ngayon iba na yung live natin, medyo seryoso, no? Dati pag nagla-live ako, puro kalokohan lang. Tapos ngayon, ang seryoso na nung topic, puro na, trabaho. Puro na, pagiging artist. Ang seryoso, no? Di kayo sanay, no? Sige, next time, pagka may time, pag medyo gumaling-galing na, naman tayo. Random live lang. Okay, another question from Philip. Tay, sino naging inspiration mo while creating this EP? Naging inspiration? Ang hirap naman sagutin nun. Kasi ever since naman, nung nag-start ako as SB19, ang naging inspiration naman talaga is, of course, my family, my friends, myself. But now, syempre kasama na kayo sa picture kasi kayo naman talaga yung sumusupport sa amin all the way. Kayo sumusupport sa amin on everything that we do. So parang syempre, naging kayo na rin yung inspiration. Parang alam nyo na rin kasi yung parang benchmark ng mga bagay-bagay ngayon na lumalabas sa mga artist. And alam kong mahirap na rin kayong i-please. But of course, hindi naman dapat iniisip na maging people pleaser. But yeah, parang lang. Syempre, kayo inspirasyon. Isa na kayo doon kasi gusto namin na paparamdam namin sa inyo na yung ginagawa namin is not only because para mapa-feel namin na may pinapatunayan kami, but also gusto namin kasama kayo sa kwento nung mga ginagawa namin. Mafe-feel nyo or matatouch kayo or may message kaming mapaparating na we know how you feel. Parang ganun. So, yun. Di kami sanay na di ka kumakain sa live. Okay, iinom na lang ako. Paano mo naalagaan boses mo sa daming ganap? Tulog is the key. Kailangan mo matulog, tsaka more fluids, water, gano'n. May cardio ba ang classic? Let's see. Sabi ni Yana, pinost niya yung photo nung di ko masabi, poster. Sabi niya, wala pa MV pero parang ang lakas na ng spark ng height difference nilang dalawa. Oh, may mga ganun na kayong nalalaman na. Talaga ba? Dahil sa height may spark? So, anong feeling nyo? Mag-comment ka kayo kung anong nafe-feel nyo dun sa music video. Anong hinala nyo? Anong hinala nyo sa music video? What do you think about the music video? Ano kaya magiging storyline? Or sabi ni Noodle at Stellan_Pogi, sabi niya, si Snow yan, Kimi. Si Snow ng W3, hindi. Porket kinuha ko si Ira, iisa-isahin ko na yung yung W3. Di ka nagtapat to save the friendship. Oh, grabe, lalim siguro ginawa mo na yun. Okay, sabi ni Caitlyn Makawi. Caitlyn Makawili pala. Teka lang, may in love or iiyak ba kami? Actually, itutulog nyo yung music video.
Pag napanood niya yung music video, sabi niyo, tulog na lang ako. Parang sana natulog na lang ako. Parang ganun. Sa makabilang buhay si girl. Grabe naman! Grabe naman niya sa makabilang buhay. Feeling ko mananakit ka. Grabe. Sa bagay, ano na niya yun. Tingin niya naman, ba't ka naman kayo judge? Sabi, sabi ko nga eh, anong tingin niyo eh? Anong song sa EP ang pinaka na-enjoy mo? Actually, lahat talaga. Sobra. Habang nire-record ko yung mga song sa EP, sobrang nag-enjoy ako. Super excited ako for you guys to hear the songs. Ano pang mga ano nila? Comments or tweets nila about naging kayo pero nawala. Feeling ko medyo torpe ka doon, tapos naunahan ka magtapat ng girl kasi feeling is mutual pala. Ay, grabe, ang ganda rin nun ha, pwede yun. Ghosting ka doon kasi, it's, rate mo 1 to 10 yung bawat song, sabi ni Toberry at Strawberry Chick. Rate mo 1 to 10 yung, sabi? Bawat songs. Oh my God, ang hirap na ito. So, syempre si OG Room, ano ba? From 1 to 10, 9. 9, okay. Tapos si Room Strip, bibigyan ko siya ng 8. Tapos si Anino, hirap naman na ito. Si Anino, bibigyan ko siya ng, hirap naman. Si Anino, bibigyan ko siya ng 10. Si Anino, bibigyan ko ng 10. Si Di Ko Masabi, bibigyan ko ng 10. Si Classic, bibigyan ko ng 8. Ano pa yung isa? Room Street, Di Ko Masabi, Anino, Classic. Ako, tapos na pala. Sabi ni Ruby, at Ruby_berry23, na-consider mo rin ba mag-direct ng MVs din? Pwede naman, pero kasi parang ang dami ko na kasing ginagawa lately, ang dami kong iniisip, so parang hindi ko na kaya mag-isip. Pwede lang ako mag-suggest ng mga naiisip ko, which nangyayari naman, always, pero yun. Actually, 10 lahat. Totoo ka dyan, 10 lahat. Mahilig lang talaga ako sa ballad songs. Kaya 10 yung mga ballad? Kaya 10 yung mga ballad songs. Feeling ko yung MV, di kayo magkakatuluyan kasi walang forever. Grabe ka naman, era at 18era_. Walang forever. Anong pinagdaanan mo before para masabi mo walang forever? Feeling ko, hindi ka umamin sa crush mo. Takot ka. Wow, dami may gusto ng Anino Saka Di Ko Masabi. Mga Pinoy talaga mahilig sa ballad, no? Same ba ang story ng kaibigan at Hindi Ko Masabi? Hindi. Dapat iba, syempre. Ano yan? Sabi ni Aika Delphine, anong song sa EP yung gusto mong unang iparinig namin if introduce namin si Stel sa iba? Ooh. Feeling ko, pag gusto nyo akong iparinig sa iba, unahin nyo parinig yung mga ballad, Anino or Di Ko Masabi. Yun, yung dalawang yun, parinig nyo. Ito pa, may isa pa. Sabi ni Hazelnut at Hazel Joyce, Stel, di mo masabi, so si girl ang nagsabi. True? Pwede rin yun. Di Ko Masabi. Pwede rin yun. Si Ja ba nag-direct? Hindi pa. Pinagpahinga ko muna si Ja. Wow, kala mo naman talaga. Pinagpahinga muna si Ja. Feeling ko malaki age gap sa Di Ko Masabi. Grabe naman yun. Porket magkaiba lang yung height namin, magkaiba na rin yung age gap.
Ayan. So, anong oras na ba? Time check, it's already 11:27. Mag-end tayo ng saktong 11:30. Mag-end tayo ng saktong 11:30. Pero, lilipat po tayo sa IG. Sa IG naman tayo maghahasik ng lagim. Magla-live po tayo sa IG. So, 11:30 mag-end na po ako dito ng live sa TikTok. May nagtanong, magkakaroon daw ba ng physical CD? Tama ba? Physical CD? Physical album? Let's see. Let's see. Di mo na magsasalita para less mistake. Less talk, less mistake. How about merch? Yun. Let's see. Less talk, less mistake. Ayoko muna magsabi kasi magkamali ako eh. Okay guys, so after mag-end po ako by 11:30. Lilipat po ako sa IG. But please continue. Please continue tweeting the hashtag not leaving the stealth room. So use the hashtag not leaving the stealth room. Dahil after ko po dito sa TikTok, lilipat lang po ako sa IG. Doon naman po tayo mag-uusap. So yeah. O nga, parang ang saya sana makipag-collab ngayon sa mga naka-live na TikTok friends natin. Pero ang hirap eh. Babasahin mo lahat ng tweets. Babasahin ko lahat ng tweets. Okay, sige. Magbabasa tayo ng tweets. Asa na yan? Mamaya sa IG. Siyempre, I'm just joking, you guys. You guys are so serious. So, yeah. Uy, may nagdadrama. Miss ko na siya. Tapos naka-sad face. Watching from Germany. Hi. So yeah, mag-end po tayo ng 11:30 tapos lilipat po tayo sa IG. Doon po tayo mag-usap para naman mabuhay yung IG account ko. Kasi parang yung IG ko nandun lang ako to post eh. Wala na akong interaction with you. Post, IG story. So yeah, again, thank you guys for joining this TikTok live and yeah, I know excited na rin kayo sa drop ng EP. So same, ako rin naman. Kaya sabay-sabay natin antayin ang drop ng Stealth Room EP sa inyong mga favorite streaming platforms, sa inyong mga favorite music streaming platforms. Sabay-sabay po natin abangan ang Room EP mamaya 12 midnight. So yeah, again, thank you guys. This is Tel and lilipat lang po ako sa IG. Kita-kits po tayo doon. Bye-bye! See you! Thank you po sa mga nagsisend ng gifts and stickers. Thank you guys! Thank you so much sa 8,000 viewers. See you sa IG. Bye-bye po! See you! Lipat na kayo doon!